Good afternoon, everyone. Today, I will going to discuss is all about one of the conventional learning resources, which is the printed materials. We have four types of learning materials, but first, let's define what is printed materials. Printed materials consist of all written materials, including non-print resources, which is convey plan course information. Ang printed materials ay ang mga materials na nakaprint o nakasulat sa papel. Ginagamit ito ng mga teachers para madaling maibigay o maipaliwanag ang mga lesson sa mga students. For example, instead na puro discussion lang ang teacher, pwedeng magbigay ng printed materials para may babasahin, susundan at gagawin ang mga student. Mayroon tayong 4 types of printed materials. We have a handouts, flashcards, study guides, and the big book. The first type is handouts. Handouts, printed sheets of paper distributed to students containing key lessons, summaries, outlines, diagrams, or activity worksheet to supplement a lecture or discussion. Example, lecture outlines, infographics, worksheet, laboratory procedures, or lecture summary sheet. Ang handout ay ang mga printed materials na ibinibigay ng teachers sa students. Usually, nandito ang mga important parts ng lesson, activities, diagram, or mga worksheet. Nakakatulong ang handout kasi may guide ang student habang nakikinig sa discussion. Maaari rin nila itong balikan kapag nagre-review sila. Just for example, sa science class, magbibigay yung mga teacher ng worksheet tungkol sa parts of the plant. May picture ng halaman at kailangang pangalanan ng student ang bawat part. The second type is flashcards. Flashcards is a small handheld cards containing words, numbers, concepts, or images on one or both sides, primarily used as a visual drill to aid quick recall and memorization. Examples, vocabulary words cards with definitions on the back, math formula cards, alphabet cards, or autonomy term cards. Ang flashcards ay maliliit na cards na may words, numbers, pictures, or concept. Ginagamit ito para mas mabilis na matandaan ng student ang isang lesson. Maganda yung flashcards kasi lalo na sa mga short questions, mga answer, o mga bagay na kailangan paulit-ulit. Magagamit natin ito sa mga drill or bago magsimula ang mga lesson. So, we have here an alphabet cards. So, meron tayo ditong mga, this is the one of the example of flashcards. So, paano nga ba ginagamit ito? Pwede natin gamitin to sa mga students para mas ma-visualize nila kung anong mga letter yung kailangan nilang i-guess kung ano nga ba yon. Just for example, itong H, mga letter, and Z, para mas mabasa nila or mas makita nila na nahawakan natin ang isang flashcards or isang alphabet cards. So, meron din ako ditong musical symbol or flashcards. So, paano nga ba natin gagamitin yung mga gantong flashcards? So, pag sinabi kasi nating mga flashcard, pwedeng printed. Just for example, itong alphabet card natin kanina. At meron tayo ditong non-printed. Ito, ginawa ko lang to DIY. So, just for example, yung topic natin, it's all about the musical symbols in music. So, meron tayo ditong tatawag na flashcard. So, dito sa flashcard, maaari nating sulatan dito at ibagay sa kanila kung ano nga ba yung tawag dito. Just for example, tatanungin natin sila kung ano nga ba yung tawag dito. At makikita natin dito kung ano nga ba yung tawag dito. So, we have a 8 rest. So, we have a quarter rest. And we have a accent. And we have a 16 rest. And meron tayo ditong deep crescent. So, yung flashcard, usually nagagamit natin siya before the lesson. So, pwede natin siyang ipa-drill or ipa-review kung ano yung mga nakaraan nating napag-aralan. The third type is the study guides. What is study guides? Study guides comprehensive structural resources or review booklets designed to guide the students independently through a course, chapter, or exam preparation. Examples, chapter review booklets, exam preparation modules, units, learning goals, checklists, and self-paced workbook guides.
Ang study guides ay mga printed materials na ginagamit ng students bilang guide sa kanilang pag-aaral o pagre-review. Nandito ang mga important topics, questions, activities, or lessons na kailangan nilang pag-aralan. Nakakatulong ito lalo na kapag may quiz or exam dahil alam ng mga students kung ano ang dapat nilang balikan at pag-aralan. Examples, bago ang exam sa Pilipino, maaaring bigyan ng teacher ang students ng study guide na may listahan ng topics, important questions, at short activities para makapag-review sila. And just for example nga dyan, itong ating module sa mga Filipino. So, pwede nating ibigay sa mga students to, lalo na kapag malapit na yung exam para may mga pag-reviewan sila. And nagamit lang natin tong modules usually in the pandemic days. So dito, mas nagiging natututo yung mga bata dahil alam nila kung paano nila babalikan yung mga lesson na pwede nilang i-review before the exam. Kung ang big books ay malalaki at printed books na may malalaking letters at mga pictures. Ginagamit ito lalo na sa mga young learners or sa mga primary elementary grades. Dahil malaki ang text at pictures, mas madaling makita ng buong class habang nagbabasa ang teacher. Just for example, sa grade 1, maaaring gumamit yung teacher ng malalaking storybook tungkol sa The Ant and the Grasshopper. Habang binabasa ng teacher ang story, makikita ng buong class ang malaking picture at mga words. Just for example, dyan sa nakikita niyo sa larawan, gumagamit yung isang teacher ng isang malaking book para mas makita ng mga student yung mga pictures at yung mga printed text upang mas malalo nilang maintindihan kung ano nga ba at kung saan patungkol ang kwentong binabasa ng kanyang picture. And just for example, dyan, yung isang example ng big book ay yung The Ant and the Grasshopper. Yun yung printed materials at yung mga examples niya. And for our summary, so yung printed materials, this is one of the important teaching materials dahil nagbibigay ito ng something na mababasa or makikita ng mga student habang sila yung nag-aaral. And the first type is the handout, kung saan nagbibigay ng mga important lesson, information, or activity. And the second one is the flashcards, ginagamit para sa mga quick practice at mga memory. And the third one is the study guides, ginagamit bilang guide sa pag-aaral or review ng mga bata. And the big books, ito naman yung malalaking books na bagay sa mga young learners at full class reading, na kung saan mas makikita or mas makikinabang yung mga learners kapag nagkukwento ang kanilang mga teachers. And yun lang. Thank you.